Hey there everyone! Welcome to JR True Crime Files. Ngayon tatalakayin natin ang isa na naman nakakatakot at masalimuot na kwento ng krimen mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung gusto mo ng mga ganitong contents, please make sure to subscribe and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Sana'y samahan niyo ako. Tara na't magsimula. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang ina na bigla na lang nawala noong December 6, 2009 sa West Valley City, Utah. Ang kanyang pagkawala ay naging sentro ng atensyon ng publiko, media, at mga autoridad dahil sa mga kakaibang pangyayari na bumalot sa kanyang buhay at pagkawala. Ang kanyang asawa ay naging pangunahing suspect, ngunit hindi kailanman nakasuhan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gayunpaman, ang kaso ay nauwi sa isang trahedya na mas komplikado pa kaysa inaasahan. Si Susan Powell, ipinanganak bilang Susan Marie Cox noong October 16, 1981 sa Alamogordo, New Mexico, ngunit siya ay lumaki sa Puyallup, Washington, sa isang malaking pamilya na may 6 na magkakapatid. Nakilala siya ng marami bilang isang mabait at palakaibigang tao na mapagmahal sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Lumaki si Susan sa isang relihiyosong pamilya na miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mula sa murang edad, kilala siyang may matinding pananampalataya at aktibong sumasali sa mga aktibidad ng simbahan. Siya'y mahilig mag-aral at marami ang humanga sa kanyang pagiging masigasig at responsable. Siya ay nag-aral ng cosmetology at naging isang lisensyadong cosmetologist, isang profession na hilig niya dahil naipapakita niya dito ang kanyang pagiging malikhain. Si Joshua Powell naman ay ipinanganak noong January 20, 1976 sa Puyallup, Washington. Ang mga magulang niya ay sina Stephen at Terica Powell. Meron siyang 2 kapatid na lalaki, sina Michael at John, at 2 kapatid na babae, sina Jennifer at Alina. Ang pamilya Powell ay labis na dysfunctional dahil sa abusadong pag-uugali ng kanilang ama na si Stephen at sa kanyang pagkadismaya sa simbahan ng LDS Church. Ayon sa mga papeles ng diborsyo ni Terica noong 1992, ay ibinabahagi ni Stephen ang pornografiya sa kanyang mga anak na lalaki. Bilang isang teenager, sinasabing pinatay ni Joshua ang mga alagang daga ng isa sa kanyang mga kapatid na babae at tinakot ang kanyang ina gamit ang kutsilyo. Siya rin ay nagtangkang magpakamatay. Si Joshua ay naninirahan na sa Tacoma bilang estudyante sa University of Washington. Dito niya nakilala si Catherine Terry Everett, isang babae na nakilala niya sa LDS Church, na una niyang nakarelasyon. Nang lumipat sila sa isang apartment, ipinakita ni Joshua ang possessive na pag-uugali kay Everett. Naalala ni Everett na hindi siya pinapayagan ni Joshua na bisitahin ang kanyang pamilya nang mag-isa at sinabi pa na naglalagay siya ng mga limitations at restrictions sa kung ano ang pwede at hindi niya pwedeng gawin pagdating sa niyang pamilya. Nang bumisita si Everett sa isang kaibigan sa Utah nang wala si Joshua, nagpasya siyang hindi na bumalik sa Washington at nakipaghiwalay sa kanya sa pamamagitan ng telepono. Hanggang sa nakilala ni Joshua si Susan Cox sa tulong ng isang kaklase sa LDS Church Institute of Religion course sa isang dinner party sa kanyang apartment sa Tacoma noong November 2000. Nagsimula silang magkaroon ng relasyon at ikinasal sa Portland, Oregon Temple noong April 2001. Si Joshua ay may bachelor's degree sa business. At sa paglipas ng mga taon, siya ay nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya. Sa maikling panahon matapos ang kanilang kasal, nanirahan ang mag-asawa, kasama si Stephen ang biyenan ni Susan na ama ni Joshua, sa South Hill, Washington. Si Stephen ay nagkaroon ng obsession kay Susan at sinusundan niya ito sa bahay. Gamit ang camcorder, gumagamit siya ng maliit na salamin para tiktikan si Susan. Habang gumagamit ito ng banyo, ninanakaw ang kanyang underwear mula sa labahan, binabasa ang kanyang mga journal, at nagpo-post ng mga love songs online gamit ang pseudonym. Noong 2003, inamin ni Stephen ang kanyang romantikong damdamin kay Susan na labis niyang kinagulat at agad siyang tinanggihan nito. Ang pag-uusap na ito ay hindi sinasadyang na-record ng camcorder ni Stephen. You just felt like you were very,
I mean, I was extremely aroused, and I think you were somewhat aroused, at least I thought. I don't know where you're going with this. Susan, I don't. Yeah, well, I'll tell you what I'm married to your son, and I should just be the daughter-in-law, I know. which puts me a step beneath your own children. Nakatira sila dito mula 2001 hanggang 2004. Di nagtagal ay nagdesisyon ang mag-asawa na umalis sa bahay, partly para makalayo si Susan sa kanyang binan na lalaki. Noong 2004, matapos lumipat ang pamilya sa West Valley City, Utah, isang suburb sa Salt Lake City, para magsimula ng sariling buhay. Si Susan ay nagtrabaho bilang isang stockbroker sa Wells Fargo Investments. At nagkaroon ng 2 anak ang mag-asawa, ang mga ito ay sina Charles, ipinanganak noong January 19, 2005, at si Braden, ipinanganak noong January 2, 2007. Kahit busy si Susan sa kanyang trabaho, ay patuloy siyang naglalaan ng oras para sa kanyang mga anak, na siyang kinagigiliwan niya. Kilala siya sa kanyang maayos na pangangasiwa sa tahanan at trabaho, at palagi siyang nakasuporta sa kanyang mga anak na mahal niya. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isang mabuting ina at asawa, ay unti-unti ring lumabas ang mga suliranin sa pagsasama nila ni Joshua. Naging napakabigat ng tensyon sa pagitan nila dahil sa mga financial issues, controlling behavior nito, at paglayo mula sa relihiyong kanilang kinabibilangan. Si Joshua ay nagsimulang magpakita ng kakaibang mga ugali at kontrolin ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay, pati na rin ang mga desisyon ni Susan. Ang mga kaibigan at pamilya ni Susan ay nagsimulang mapansin ang mga senyales ng domestic abuse. At si Susan mismo ay nagsabi na nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan at sa kapakanan ng kanyang mga anak. Bagamat gusto ni Susan na ayusin ang kanilang relasyon, nagsimula na siyang mag-isip na mag-file ng divorce dahil sa patuloy na hindi magandang takbo ng kanilang pagsasama. Sa kabila ng kanyang mga problema, sinubukan niyang panatilihing normal ang lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ang mga sulat sa journal at email ni Susan ay nagpapakita ng mga senyales ng hindi pagkakasundo ng mag-asawa. May tensyon sa pagitan nila ni Joshua dahil sa pagtanggi nitong dumalo sa mga church services kasama ang kanyang pamilya at patuloy na pakikipag-ugnayan kay Stephen sa kabila ng patuloy na paglapit ng kanyang ama kay Susan. Sinabi rin ng mga kaibigan ni Susan ang sobrang pagkontrol ni Joshua sa kanyang asawa at ang labis na paggastos nito. Noong 2007, nag-file si Joshua ng bankruptcy. I-declare niya ang utang na higit sa $200,000. At noong July 2008, nag-record si Susan ng video na nagtatala ng mga pinsala sa kanilang ari-arian na inaakusa niya kay Joshua. This is me. July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Charlie, say hi. At nagsulat siya ng isang lihim na testamento na nagsasabing, "Gusto kong maidokumento na mayroong matinding problema sa aming pagsasama. At kung mamatay ako, maaaring hindi ito aksidente kahit na mukhang aksidente." Aniya. At noong umaga ng December 6, 2009, dumalo sina Susan, Charles at Braden sa church services. Isang kapitbahay ang bumisita sa kanila sa bahay noong hapon at umalis bandang alas 5 ng hapon. Ito ang huling pagkakataon na nakita si Susan mula sa labas ng bahay ng mga Powell. Noong una, inireport ng mga kamag-anak na nawawala ang buong pamilya Powell noong December 7. Si Tarika, ang ina ni Joshua, at ang kanyang kapatid na si Jennifer Graves, ay nagtungo sa bahay nila matapos ipaalam sa kanila na ang mga bata ay hindi nadala sa daycare ng umagang iyon. Tinawagan nila ang mga pulis matapos hindi makontak alinman kina Joshua o Susan. Pinasok ng mga pulis ang bahay. Natatakot sila na baka ang pamilya ay mga biktima ng carbon monoxide poisoning. Ngunit wala silang nakita sa loob, pero napansin nila ang 2 electric fan na nakatutok sa isang basang bahagi ng sofa. Hindi pumasok si Susan sa kanyang trabaho noong December 7
at ang kanyang bag, wallet at mga ID ay natagpuan sa loob ng bahay. Kinalaunan bandang 5:00 ng hapon noong araw ding yon, dumating si Joshua sa bahay kasama ang 2 bata at dinala siya sa istasyon ng pulisya para tanungin. Sinabi niyang iniwan niya si Susan na natutulog sa bahay noong hating gabi ng December 7 at dinala niya ang kanyang mga anak sa isang camping trip sa Pony Express Trail sa Western Utah. She did not go with us. Well, with that, just getting that information, you're not going to go anywhere. I'm not going to let you leave. There's one that knows. nothing that happened. She was not with us. And if my kids said that, So your kids lie then? Do your kids lie? sometimes they do. I mean, if they said that she was with us, they know that's not true. So if they And say if they said that she was with us, then I Then what? guess that would put her out in the Pony Express. okay, and that's my concern. Pumunta ang mga pulis sa lugar na yon noong Disyembre 10, pero wala silang nakitang ebidensya ng campsite na idinidescribe ni Joshua. At nagkaroon sila ng hinala na bakit isasama ni Joshua ang maliliit na anak para mag-camping sa gitna ng snowstorm sa alanganing oras, lalo na't dapat silang pumasok sa daycare kinaumagahan. Hindi rin sinabi ni Joshua sa kanyang boss na hindi siya papasok sa trabaho ng araw na yon. At ang idinahilan niya sa mga pulis na akala niya ay araw ng linggo yon at hindi Lunes. Sa pagsisiyasat sa tahanan ng mga Powell, noong December 9, natuklasan ng mga investigador ang bakas ng dugo ni Susan sa sahig, mga life insurance policy na nagkakahalaga ng $1.5 million na nasa pangalan ni Susan, at isang sulat kamay na liham mula kay Susan na nagpapahayag ng takot para sa kanyang buhay. Ang mga resulta ng DNA test na inilabas noong 2013 ay tumugma sa isang sample ng dugo kay Susan, habang ang isa pang sample ay natukoy na galing sa isang hindi kilalang lalaki. At ang cellphone ni Susan ay natagpuan sa nag-iisang sasakyan ng pamilya, isang Chrysler Town and Country minivan na ginagamit ni Joshua. At noong August 2012 naman ay naglabas ng mga dokumento ang West Valley City Police na nagpakitang ang mga kinikilos ni Joshua ay itinuturing na highly suspicious matapos mawala ni Susan. Winithdraw niya ang mga funds mula sa retirement accounts ng kanyang asawa, kinansela ang kanyang regular na chiropractic sessions, at inalis ang kanyang mga anak sa daycare. Napag-alaman ding, dati na rin siyang nagsalita sa mga katrabaho tungkol sa kung paano itago ang isang bangkay sa isang abandonadong mineshaft sa Western Utah Desert. In-interview ng mga pulis ang nakatatandang anak ng mag-asawa na si Charlie, na kinumpirma na naganap ang camping trip na sinabi ni Joshua. Ngunit taliwas sa sinabi ng kanyang ama, sinabi niyang kasama nila si Susan at hindi na ito bumalik. Mom stayed at the park. Where did she stay at the park? Do you know where? She stayed at the National Park. Do you know where at the park? No? No. My mom stayed where a crystal are. Ilang linggo pagkatapos mawala si Susan, isang teacher ang nag-report na sinabi ni Charlie na patay na ang kanyang ina. Bukod dito, sinabi ng mga magulang ni Susan na sina Chuck at Judy Cox na habang nasa daycare ilang buwan matapos ang pagkawala ng kanilang ina, gumuhit si Brayden ng isang van na may 3 tao sa loob at sinabi sa mga tagapag-alaga ng daycare na si Mommy ay nasa trunk. Ipinaalam ng mga investigador sa media na balak nilang muling tanungin si Joshua at nag-issue ng subpena para sa lahat ng footage at interviews ni Joshua mula sa mga lokal na istasyon ng telebisyon. Noong December 14, kumuha ng attorney si Joshua kaugnay sa investigasyon at sinabi ng pulisya na lalo siyang naging hindi cooperative. Ilang araw matapos nito, dinala ni Joshua ang kanyang mga anak sa Puyallup upang manatili sa kanyang amang si Steven para sa holidays. Pagsapit ng December 24, siya ay itinuturing na bilang isang person of interest sa investigasyon. Noong January 6, 2010, bumalik si Joshua sa kanilang bahay, kasama ang kanyang kapatid na si Michael para ipak ang mga gamit ng pamilya na nagpapahiwatig na sila ay lilipat na ng permanente sa bahay ng kanyang ama. Sa Puyallup,
Nanirahan si Joshua kasama ang kanyang 2 anak, ang kanyang ama na si Steven, ang kanyang mga kapatid na sina Michael at Jonathan, at si Alina. Sinabi niyang pauupahan na lamang niya ang kanilang bahay sa Utah. Naiulat na bumalik siya sa Puyallup matapos mawala ng trabaho sa West Valley City. Noong huling bahagi ng 2010, sinabi ng mag-ama na iniwan ni Susan ang kanyang pamilya dahil sa mental illness at siya ay umalis kasama ang ibang lalaki. Itinanggi naman ng pamilya ni Susan ang mga pahayag na ito at sinabing walang ebidensya na sumusuporta sa mga alegasyon na ito. Naging sentro ng investigasyon ang pamilya ni Joshua nang malaman mula sa isang kaibigan ng pamilya na siya ay obsessed sa asawa ng kanyang anak. Nang kumpiskahin ang mga computer mula sa bahay ni Steven noong 2010, natagpuan ang 4,500 na mga larawan ni Susan na kinunan niya ng palihim, kabilang ang mga close-up pictures ng particular na bahagi ng katawan niya. Nakatutok din ang mga pulis kay Michael nang malaman nilang ibinenta niya ang kanyang sira-sirang Ford Taurus sa isang wrecking yard sa Pendleton, Oregon, ilang sandali matapos mawala si Susan. Kalaunan ay nag-order si Michael ng satellite images ng lugar. Nang matagpuan ng pulisya ang kotse, tinukoy ng isang cadaver dog na may mga bakas ng nabubulok na labi ng tao sa trunk. Ang mga DNA test sa kotse ay hindi naging tiyak. At noong September 14, 2011, natuklasan ng mga awtoridad sa Utah ang isang posibleng libingan habang nagsasagawa ng paghahanap sa Topaz Mountain, isang disyertong lugar malapit sa Nephi, Utah, na madalas napuntahan ni Joshua para mag-camping. May mga palatandaan ng kamakailang paglilipat ng lupa at paghuhukay, ngunit matapos maghukay ng ilang talampakan pababa, hindi nakakita ng anumang labi ang mga pulis. Tinanggihan din ng mga federal anthropologists ang posibilidad na ang lugar ay isang sinaunang libingan. Patuloy na sinuri ng mga pulis ang lugar, ngunit hindi sila nagbigay ng paliwanag kung bakit nila inanunsyo noon ang pagtuklas ng mga labi kahit wala pang kumpirmadong ebidensya. Sinabi ng mga awtoridad na sinusundan nila ang amoy na nakuha ng kanilang mga sniffer dog. Lalong lumala ang alitan sa pagitan ng mga pamilya Powell at Cox. Matapos ang pag-raid ng pulisya sa kanilang bahay noong 2011, parehong kinausap ng mag-ama ang mga pangunahing news outlet tungkol sa mga journal na sinasabing isinulat ni Susan tungkol sa relasyon nila. Sinabi ni Steven na unti-unti silang nagmamahalan ni Susan bago ito nawala. At binanggit ang nilalaman ng mga journal bilang ebidensya na siya ay mentally unstable at maaaring tumakas, kasama ang ibang lalaki. Naglabas ang isang judge ng permanent injunction na nagbabawal kay Joshua at Steven na sabihin ang anumang nakasulat mula sa mga journal ni Susan at iniutos na ibalik o sirain ang anumang journal na nailathala na. Si Steven ay inaresto noong September 22 sa mga kasong voyeurism at child pornography. Matapos makahanap ang mga pulis ng ebidensya, napalihim niyang kinukunan ng video ang mga batang babae at ilang kababaihan, kabilang na si Susan. Sinabi ni John Long, Assistant Attorney General ng Washington State, na si Joshua ay isang subject sa investigasyong ito. Isang kaibigan ni Steven ang nagsabing siya ay nahuhumaling sa pornografiya at sobrang naakit kay Susan sa sexual na aspeto. Ang ama ni Susan ay nagsampa ng kaso para sa custody ng kanyang mga anak kinabukasan matapos arestuhin si Steven. Sa huli, ipinagkaloob ng korte sa Washington ang temporary custody ng mga bata kay Cox at sinabing kailangan ni Joshua na umalis sa bahay ni Steven kung gusto niyang mabawi ang kustodya. Nangupahan si Joshua ng bahay sa South Hill, ngunit kalaunan ay napag-alaman ng mga awtoridad na hindi siya talaga lumipat sa bahay na yon at pinalabas lamang na sinunod niya ang utos ng korte, pero siya ay nananatili pa din sa bahay ng kanyang ama. Sinabi din ni Jennifer Graves na naniniwala siya na ang kanyang kapatid na si Joshua ang may pananagutan sa pagkawala ng kanyang asawang si Susan Powell. Ang isa pa niyang kapatid na si Alina Powell ay naghihinala rin kay Joshua. Gayunpaman, kalaunan ay binawi niya ang kanyang hinala at naniniwalang ang kanyang kapatid ay labis na naharas ng investigasyon. Sa panahong ito, gumastos na ang West Valley City ng higit sa $250 milyon sa kaso. Noong September 28, ipinahayag ni Mayor Mike Winder na nararamdaman niyang sulit ang gastos sa kaso at sinabing,
Pakiramdam namin ay narating na namin ang punto kung saan mas marami na kaming mainit na ebidensya kaysa sa nagdaang 2 taon at umuusad na ang kaso. Samantala, si Joshua naman ay sumailalim sa isang serye ng court-ordered evaluation sa Washington. Sa mga pagsusuri na isinagawa ni James Manley, ay natuklasang may sapat na kakayahan si Joshua sa pagiging magulang, may steady employment history, at walang criminal record o kasaysayan ng domestic violence. Gayunpaman, itinaas din ni Manley ang mga issue tungkol sa ongoing criminal investigations. Ang kabiguan ni Joshua na tanggapin ang mga normal na kahinaan ng isang tao, ang kanyang sobrang paghahari-harian sa kanyang mga anak, at ang kanyang patuloy na pagiging defensive at paranoid. Siya ay binigyan ng initial recommendation na magkaroon ng visitation rights sa kanyang mga anak ilang beses sa isang linggo, na binabantayan ng isang social worker. Noong January 2012, natuklasan ng mga pulis ng West Valley City ang humigit kumulang sa 400 na larawan ng simulated child pornography, bestiality, at incest sa isang computer na nakuha mula sa bahay ng pamilya Powell. Ang pornografiya ay na-cache noong tiningnan ito ng dating may-ari ng computer na binili ni Susan ng second-hand. Inakusahan ng mga autoridad ng Utah si Joshua na pag-aari niya ang nasabing mga larawan. Inirekomenda ni Manley na sumailalim si Joshua sa mas masusing psychosexual evaluation at polygraph test, ngunit sinabi niyang walang pagbabago sa schedule ng pagbisita ni Joshua sa kanyang mga anak. At kalaunan ay napatunayan na ang mga larawan sa computer ay hindi sa kanya. Dahil gusto mabawi ng pamilya Powell ang full custody sa mga bata. Gusto nilang masira sa lahat ang mga magulang ni Susan. Gumawa pa ang kapatid ni Joshua na si Michael ng isang Google Sites page na nagsasabing inaabuso at pinapabayaan ng mga magulang ni Susan ang mga bata at nakikipagsabuatan pa sa mga autoridad ng child welfare ang mga ito. Inakusahan din ni Michael ang mga pulis ng West Valley City na hindi maayos ang paghawak sa investigasyon ng pagkawala ni Susan at inaabuso ang kanyang kuya na si Joshua. Pinabulaanan ng mga abogado ng pamilya Cox ang mga alegasyon at inalis ng Google ang site pagkatapos ng ilang araw dahil sa paglabag sa mga tuntunin ng paggamit nito. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ng lahat, noong February 5, 2012, tumawag ang social worker na si Elizabeth Griffin Hall sa 911 matapos niyang dalhin sina Charlie at Brayden sa isang supervised visit sa inuupahang bahay ng kanilang ama na si Joshua sa South Hill. Sinabi ni Hall na siyang nagmumonitor ng pagbisita sa pagitan ni Joshua at ng mga bata, na hinila ni Joshua ang kanyang mga anak papasok sa bahay at hindi siya pinapasok sa pintuan. I'm on a supervised visitation for a court-ordered visit, and something really weird has happened. The kids went into the house, and the parent, the biological parent, whose name is Josh Powell, will not let me in the door. What should I do? What's the address? It's 8119, and I think it's 89th. I don't know what the address is. Okay. That's pretty important for me to know. Makalipas ang ilang sandali, sumabog ang bahay na ikinamatay ni Joshua at ng 2 bata. Itinuring ng mga lokal na autoridad ang kaso bilang isang double murder-suicide at sinabing mukhang sinadya ang insidente. Nang ipaalam ng mga autoridad kay Steven na nasa kulungan ang nangyari, hindi siya mukhang nabahala sa balita, ngunit galit siya sa mga autoridad na nagsabi sa kanya ng balita. Makalipas ang 2 linggo, iginiit ni Steven ang kanyang karapatan na hindi sumagot sa mga tanong patungkol sa pagkawala ni Susan. Sinabi ng ama ni Susan at ng iba pa na naniniwala silang alam ni Steven kung ano ang totoong nangyari kay Susan. Si Steven ay nahatulan sa mga kasong voyeurism noong May 2012 sa isang paglilitis na halos hindi na pag-usapan ang kaso ni Susan. Matapos ang isang maikling investigasyon, kinumpirma ng mga officers na sinadya ang pagsabog. Ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ni Joshua at ng 2 bata ay tinukoy na carbon monoxide poisoning. Ngunit binanggit din ng coroner na ang mga bata ay parehong nagtamo ng malalaking sugat mula sa paghatak ng palakol sa kanilang ulo at leeg. Isang hatchet ang narecover malapit sa katawan ni Joshua at naniniwala ang mga investigador na ito ang ginamit niya para atakihin ang mga bata bago sila nakalanghap ng usok at mga singaw.
Natagpuan din ng mga investigador ang sunog na 25 galon na lata ng gasolina sa lugar, pati na rin ang ebidensya na ikinalat ang gasolina sa buong bahay. Ginawa ito ni Joshua matapos siyang mawalan ng karapatan na pangalagaan ang kanyang mga anak at makuha ng kanyang biyena ng kustodya. Sinabi ng mga kaibigan at kamag-anak ni Joshua sa mga awtoridad na nagpadala siya ng email sa kanila ilang minuto bago ang insidente para magpaalam. Kabilang na ang kanyang local bishop at isang araw bago ang insidente ay nakita sa records na nag-withdraw si Joshua ng $7,000 mula sa kanyang bank account at nag-donate ng mga laruan at libro ng kanyang mga anak sa mga local charities. Ipinangalan ni Joshua ang kanyang kapatid na si Michael bilang pangunahing benepisyaryo ng kanyang life insurance policy. Si Charles at Braden ay inilibing sa Woodbine Cemetery na mayroon ding memorial para sa kanilang ina. Ang mga labi ni Joshua ay sinunog. Halos 1 taon matapos ang pagkamatay ni Joshua at ng kanyang mga anak, noong February 11, 2013, ay nagpakamatay si Michael Powell sa Minneapolis, Minnesota, sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bubong ng isang parking garage. Tinanong ng pulisya si Michael ng ilang beses noong 2012 matapos matuklasan ang kanyang inabandonang Ford sa isang junkyard sa Oregon. Ngunit siya ay umiiwas sa pagbigay ng mga dahilan kung bakit niya iniwan ang kotse sa nasabing lokasyon. Ipinahayag ng mga awtoridad ng Utah na naniniwala silang magkakuntsaba sina Joshua at Michael sa pagpatay kay Susan. Ang active investigation ng West Valley City Police sa pagkawala ni Susan ay isinara na noong May 21, 2013. At noong March 2015, nanalo ang ama ni Susan na si Chuck Cox sa matagal na laban sa korte, laban kina Terica at Alina Powell ina at kapatid ni Joshua hinggil sa pamamahala ng ari-arian ni Susan. Nais ni Terica at Alina na ideklarang si Susan ay patay na upang makolekta ang insurance money, ngunit sa huli, si Cox ang ganap na namahala sa ari-arian. Hinabla rin ng pamilya Cox ang Department of Social and Health Services or DSAS ng Washington at ang mga social worker nito na nagsasabing pinabora ng ahensya ang karapatan ni Joshua bilang magulang kaysa sa kaligtasan ni Charlie at Braden na nagresulta sa kanilang pagkamatay. Nagbigay ng summary judgment ang isang federal court pabor sa mga akusado na nagsasabing may immunity ang mga social worker at hindi pabaya ang DSHS. Noong 2019, binawi ng isang appellate court ang desisyong iyon na nagsasabing may immunity nga ang mga social worker, ngunit maaaring ipagpatuloy ang mga tanong tungkol sa kapabayaan ng DSHS sa paglilitis. At sa paglilitis, nagpa siya ang jury na may kapabayaan nga ang DSHS at iginawad ang $98 million para sa ng 2 anak ni Susan. Pinilit din ng pamilya ni Susan ang mga mambabatas ng Washington State at Utah na magpasa ng mga batas na maghihigpit o magbabawal ng visitation rights para sa mga magulang na iniimbestigahan dahil sa pagpatay. Si Stephen Powell naman ay pinalaya mula sa kulungan noong July 11, 2017 matapos magsilbi ng halos 6 na taon dahil sa kanyang mga kasong voyeurism at child pornography. Namatay siya dahil sa sakit sa Tacoma, Washington noong July 23, 2018. Sa isang panayam noong February 2013, inamin ni Manley na nagsagawa ng mga pagsusuri kay Joshua mula 2011 to 2012 para sa mga awtoridad sa Washington. Ang kanyang hinala na sangkot si Joshua sa pagkawala ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang mga hinala sa kanyang report dahil hindi na iyon saklaw ng kanyang tungkulin at dahil hindi pa inaakusahan si Joshua ng anumang pagkakasala. Ngunit maraming naniniwala na binitbit ni Joshua ang lihim ng nangyari kay Susan hanggang sa kanyang kamatayan. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Susan Powell. Bagamat maraming ebidensya at teorya ang tumuturo kay Joshua bilang salarin, hindi siya kailanman nahatulan o naaresto para sa pagkawala ni Susan. Gayunpaman, ang kaso ay naging simbolo ng mga kabiguan ng justice system na proteksyonan ang mga biktima ng domestic violence. Noong March 2018, may mga panawagan na ideklarang patay na si Susan at ang sanhi ng kamatayan ay homicide. Ang pagkawala ni Susan at ang trahedyang pagkamatay ng kanyang mga anak
ay patuloy na nagbibigay ng aral tungkol sa pangangailangan ng masusing atensyon sa mga kaso ng domestic violence at ang responsibilidad ng mga autoridad na kumilos agad upang maiwasan ang mga ganitong trahedya. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para laging kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam!